Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castañeda. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na palit at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Fast food service crew patay matapos tumalon mula sa isang gusali sa Kuwait dahil sa depresyon. Pinay na sinaktan at hindi pinasahod, tumakas sa kanyang amo sa Oman. Embahada nangakong tutulong para makauwi siya sa Pilipinas. Pinay na minaltrato ng amo sa Jordan, nakauwi na sa wakas sa Pilipinas. Kalarong Pinoy tampok sa National Sports Day sa Doha, Qatar. At mga Pinoy sa Jeddah, puspusan sa pagtuturo ng arnis at iba pang katutubong martial arts. Isang Pinoy fast food service crew sa Kuwait ang namatay matapos tumalon mula sa rooftop ng kanilang accommodation building. Nag-suicide umano siya dahil sa matinding depresyon. May balitang Middle East si Maxi Santiago. Isang Pinoy na nagtratrabaho sa isang fast food chain sa Kuwait ang nagpakamatay umano noong February 21. Tumalon sa rooftop ng kanilang 8 palapag na accommodation building sa Mahabula ang biktima na kinalalang si Amar Cabalfin Galang, 28 taong gulang, taga Tondo, Manila. Mahigit 1 taon pa lamang nagtratrabaho sa Kuwait si Galang. Sabi ng 3 flatmate ng biktima, naglaslas daw muna siya ng kamay sa loob ng kanilang banyo, saka umakyat sa rooftop. Sinundan nila ito sa rooftop, pero sinabihan sila ni Galang na huwag lumapit kundi tatalon siya. Walang nagawa ang kanyang mga flatmate, kundi bumaba at humingi ng saklolo sa gwardya ng kanilang building. Umakyat ang gwardya, pero wala ring nagawa. Bumaba muli sila. Nagulat na lang daw sila nang bigla itong tumalon sa rooftop, dead on the spot. Kwento ng mga flatmate ni Galang, nag-iwan pa siya ng suicide note sa unan para sa mga magulang at girlfriend niya. Lang nakasag yung sa magulang family niya. Ano ba para sa mahal naman niya, yung hindi niya matutupad yung binili niya yung kapatid niya, parang ganun. Kasi tapos hindi siya makatest date, nalulungkot siya, ganun, sabi niya ganun. Tapos sabi na lang dun sa minamahal niyang babae na tinupad niya yung pangako niya, hindi siya ng babae na ganun. Nagpaabot ng pakikiramay ang embahada sa pamilya ng biktima at nangakong iuuwi agad ang kanyang mga labi pagkatapos ng investigasyon ng mga otoridad. It's an ongoing investigation that we have to affirm and confirm. The police investigators are also aware of the fact that it was suicide. It's apparently suicide, and we'll confirm it as soon as possible. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Humingi ng tulong sa balitang Middle East ang isang Pinay na matapos magkaanak ng 2 sa kinakasamang Pakistani ay bigla na lang siyang iniwan nito. Tumakas siya sa kanyang amo dahil hindi na siya pinapasweldo at sinasaktan pa. May balitang Middle East si Rowen Soldevilla. Pinanghinaan na ng loob si Maria, hindi tunay na pangalan. Dahil hirap na siyang buhay ng 2 niyang anak na may edad 1 taon at kalahati at magtatatlong buwan naman ng isa. Iniwan si Maria ng Pakistani na kinakasama matapos siyang manganak sa pangalawang anak noong Disyembre. Ewan ko po. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Tinatanong ko po siya kung anong dahilan. Sabi niya, basta ayoko na. Nakilala ni Maria ang Pakistani nang tumakas siya sa kanyang amo na sinasaktan siya at hindi pinapasahod. Ako sa labas din po dito sa OWA. Sa labas po nag-part-time. Tapos, anong nangyari sa'yo? Tapos po nakahanap ng boyfriend, ano ba yun? Nagsama kami ng almost 2 years. Nino? Ng ama ng mga anak ko. Kaanak ka sa kanya ng 2? Opo. Pero ikaw ba ay mayroong asawa sa Pilipinas? Wala po. Nag-expire na ang visa ni Maria at malaking penalty ang babayaran niya kung uuwi na siya ng Pilipinas. Wala ring dokumento ang kanyang mga anak dahil hindi naman siya kasal sa Pakistani. Kailangan ko po na mag-provide ng pang-penalty ko po at saka yung ticket. Tapos ngayon po malaki na po yung penalty namin. Umabot na siguro ng 800 or 900. Okay. Plus ticket po yung mga more than 1,000 na po yun. Problema rin ni Maria
kung saan siya kukuha ng pambili ng gatas ng kanyang anak, kaya't lumapit siya sa balitang Middle East para humingi ng tulong. Nakikusap po ako sa mga kababayan natin na tulungan po kami na makaano ng pang-penalty tapos yung pang-ticket namin para makauwi na po kami ng Pilipinas. Gagawa ng travel documents ng embahada sina Maria at ang kanyang dalawang anak para makauwi ng Pilipinas. Para sa mga nais tumulong kay Maria, maaring tumawag sa Polo OWA sa telepono bilang 24-605-171. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Pinay na binaltrato ng amo sa Jordan nakauwi na sa wakas sa Pilipinas at debate sa internet libel. Lalo pang umiinit? Yeah. At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nakauwi na sa wakas ang isang Pinay mula Jordan na umano'y pinagtatrabaho ng amo kahit inoperahan at may bakal sa tuhod. Narito po ang report. Enero nitong taon nang ipadala ni Bayan Patroller Lee Cañete sa BMPM ang litrato ni LV Katapang na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Jordan. Tinitiis ang sakit dulot ng bakal sa tuhod matapos maaksidente at maoperahan. Sa gitna ng kanyang kalagayan, patuloy daw siyang pinagtatrabaho ng amo, kaya't nanawagan si LV ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Matapos makipag-ugnayan ng BMPM sa Philippine Embassy sa Jordan, napailalim si LV sa pangangalaga ng OWA at tuluyan nang nakabalik sa bansa noong Sabado. Masaya, kasi makikita ko ng mga anak ko. Siyempre, gusto kong magpa-opera, matanggal yung ayaw sa tuhod ko kasi hirap na ako. Sinagot ng agency ang ticket ni LV pauwi. Pero hindi gaya ng inaasahan, walang kinatawan ng agency ang dumating sa airport para idiretso siya sa ospital. Kaya iniuwi muna siya ng mga kamag-anak sa Cavite. Walang dumating na agency, kaya iuuwi po muna namin sa LV sa amin po sa Alfonso, Cavite. Sa kabila ng pinagdaanan, nakangiti pa rin si LV at babalik pa rin daw siya sa abroad sa oras na gumaling ang tuhod. Marami akong pangarap para sa anak ko. Umaasa si LV na tutupad sa kanilang usapan ng agency na siyang dapat umanong sumagot sa gastusin niya sa ospital. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang Question of the Week. Ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng Korte Suprema na umaayon po sa saligang batas ang internet libel na nakasaad sa cybercrime law? Narito ang iba pang sagot ng ating mga ka-FB. Sabi po ni Ray Plata, hindi kasi nag-i-internet ang mga mahistrado, kaya ayon na lang sila ng ayon sa batas. Hoy, 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 gising! Ayos lang kay Joey Cano kung ang cybercrime law na yan ay magiging patas para sa lahat. Pero kung ang makikinabang lang naman, iilan na ayaw pinupuna ang mga mali nilang gawa at baluktot na mentalidad sa internet, siguro marapat lang na ang Korte Suprema mismo ang unang kumontra sa batas na ito. More power, BME. Salamat po. Para po kay Edwin Benedicto, yung penalty nila na 4 to 8 years na pagkakulong, hindi naman dapat ganon. Masahol pa sa mga maunlad na bansa na fine lang ang charge nila sa libel. E paano na yung mga ordinaryong tao na nag-comment lamang? Kulong agad? Nasaan ang freedom of expression? Paki-explain! Pakiwari naman ni Mi Estas Narcs, parang martial law na rin. Online nga lang, wala namang dapat ikatakot sa panukalang yan. Maging responsable lang sa mga ipinopost, mapanuri at huwag makisawsaw sa mga usaping nababasa. Lalo na kung wala kang ideya sa pinag-uusapan. Para po kay Ram Dumalaganan III, ang batas na yan ay para lang po sa mga politiko at hindi po sa mga ordinaryong tao dahil sila po ang palaging nababatiko sa social media. Salamat BME, God bless po sa inyo. Salamat din po. Inutil para kay Mark Anthony Dioso Dator yang batas na yan. Paano kung yang tao na gumamit ng dummy account? Alam ba nila kung tamang impormasyon doon? Paano kung na-hack yung account? Huhulihin yung walang kamalay-malay na tao? Dapat pag-isipan nilang mabuti yan. Sang-ayon po si Edarson Thea Aduna.
may punto ang batas na limitahan at patuloy na putulin ito. Pero sa panahon ngayon, ang internet po ay necessity na. Hamon ni Joseph Escanio, kung lahat ng online netizens makagawa ng mali sa internet, sa milyon nating Pilipino sa buong mundo, kaya bang ipakulong ng gobyerno? Anong mangyayari po kung hindi selective ang kakasuhan? Approve si Riel J.L. of Sioma. Kaya lang ang batas ng Pilipinas ay para lamang sa mahirap. Ang mga mayayaman hindi apektado dyan kahit nagkakasala sila. Okay lang kay June at Yenza, at least mas maging responsable tayo sa ating mga opinyon. Mungkahi po ni Joko Padilla Jamal, huwag na tayong gumamit ng internet. Pasara na lamang natin kasi po wala ng silbi. Magsasalita ka lang para ipaalam na mali ang kanilang ginawa, kakasuhan ka na agad. Hindi na po makatao ang ganitong gawain. Inalis nila tayo ng kalayaan para magsalita. Hindi tama para kay Ronnie Yu Ang. Kung na-hack ang account ng isang tao, tapos ginamit na pang-comment, pasok sa libel. Kawawa naman yung tao kung makukulong ng walang kasalanan. Para po sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Dapat bang parusahan ang mga magulang na magpapabaya sa mga anak na nakakagawa ng mga hakbang na bumabangga sa batas? Tulad po ng panlilimos, pagnanakaw, illegal drugs, curfew, at iba pang krimen. Kasabay po ng pag-aaral ng Islam, tinataguyod ng mga Pinoy Muslim ang iba't ibang proyekto tulad ng Jaliat Basketball Tournament. May balitang midali si Omar Balindong. Nagsabi sa banal na Quran. Puspusan ang pagpapalaganap ng Islam sa hanay ng mga OFW. Katunayan may mga OFW na nagbabalik Islam, lalo na't nakakatulong ito sa kanilang pamamasukan at paninirahan dito sa Saudi. Kasabay ng kanilang paliga, itinuro ng mga Pinoy Muslim sa mga kapwa OFW ang mga aral ng Islam para makaiwas sila sa problema. Sa ngayon ay ang yumakap sa pananampalatayang Islam sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim ay umabot ng 49 ng mga Pilipino nga hindi sila Muslim dati. May mga kababayan na natututo sa mga aral ng Islam at mas napapalalim ang pananampalataya. Yung amo ko, 5 beses nagsasala sa isang araw. Saka nung sinubukan ko rin, ito pala ang tunay na relihiyon. Itinaguyod ng mga Pinoy Muslim ang pag-aaral ng Islam sa iba-ibang proyekto tulad ng Jaliat Basketball Tournament. Para makilala din ang bawat isa between Muslim and Christianity, nandoon ang togetherness, nandoon ang camaraderie. Dito natin makikita sa Saudi ang pagkakaisa ng Pilipino, lalo na sa pagkataong tong paligan na to o anumang sports. Maging sa istiraha. Sa finals ng Paliga, mainit ang labanan ng RIC laban sa Ditsmonger. Nahirapan umabol ng Ditsmonger kaya't maagang tinapos ng RIC ang laro sa score na 87-83 at nagkampiyon sa liga. Nagpapasalamat din ako dito sa Al-Huda na binubuo nila itong Paliga para magsama-sama. Hindi lang maging masaya ang mga Pilipino, kundi maging sama-sama ang Muslim at saka yung Kristiyano. Nagbabalita sa Middle East, Omar Balindong, Buraida Qasim, Saudi Arabia. Palarong Pinoy tampok sa National Sports Day sa Doha, Qatar. At mga Pinoy sa Jeddah puspusan sa pagtuturo ng arnis at iba pang katutubong martial arts. Yan at iba pang mga ulap sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa pagdiriwang po ng Qatar National Sports Day, nakiisa mga OFW at nagkasiyang sa mga palarong Pinoy na kinatuwa naman po ng mga Qatar National. May balitang medali si Delphine Montenegro. Mula nang ideklara noong 2012 ng dating emir ng Qatar na gawing Qatar National Sports Day ang ika-second week ng February, iba-ibang gimmick ang ginagawa ng Pinoy bilang pakikiisa. May nagzumba, arnis, sumayaw at ang nakagawian nating laro ng lahi tulad ng patintero, kadang-kadang, sack race at meron pang minute to win it. Hindi naman nawala ang basketball at volleyball games. Ikinatawa ito ng mga Qatari national. First of all,
I want to thank everyone here, and also Filipinos people, and on the top, Mr. Christian, the ambassador. He's most welcome to Qatar Foundation, and we're proud. We are just invite him to our event here for the National Sports Day. On the last, just I want to say one word about the Filipino language. I don't know what to say. Maboyahat po tayong lahat. Hinikayat naman ni Ambassador Crescente Relacion na gawing habit ang pag-ehersisyo. Nagpapasalamat ako sa ating presensya po ngayong araw na ito para ipagdiwang po ang National Sports Day po ng Qatar. Let's make exercise as part of our daily routine to achieve a healthy lifestyle. Make it a point to exercise regularly, not only during the National Sports Day. Sabi ni Relacion na ang pinakamataas na porsyento ng OFW na namamatay lalo na dito sa Qatar ay atake sa puso. Kaya naman ang grupo ni Virginia Ocampo na Filipino Fitness and Health in Qatar, bigay hilig ang pag-zumba sa cornice tuwing Biyernes. Masaya kasi parang accepted talaga tayong mga Pilipino dito sa Doha, dito sa Qatar. Especially dito sa aming Zumba, nare-release yung tension at saka yung nawawala yung stress at saka nakakamit ng new friends, fit na fit. Sa tuwing darating ang ganitong selebrasyon, nangunguna ang mga Pinoy na nagpa-participate at sumusuporta sa Qatar, lalo na pagdating sa sports. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. Bukod sa pagtuturo ng arnis bilang self-defense sa mga Pinoy at ibang lahi, pinauunlad din ng isang grupo ng mga Pinoy ang iba pang katutubong martial arts. Ito'y para umangkop sa pangangailangan ng mga Arabo sa Jeddah. May balitang Middle East, si Frank Resma. Isa sa pinakamabisa na self-defense ang arnis na kilalang sinimulan at pinalaganap ng mga Pinoy. Bukod sa mga Pilipino, nagsasanay din ng arnis ang ibang lahi sa tulong ng Puma Komando International. Papasalamat din ako sa master ko dahil isang Pilipino siya na dahil sa kanya nakilala ang bansang Pilipinas na isang master na nakakapagturo ng technique na galing sa atin. Bukod sa pangangatawan, nagiging malakas din daw ang kanilang personality sa pagsasanay ng Pinoy martial arts. Idinevelop ang commando technique ni Master Cesar Bencito, founder ng Puma Komando International, na aangkop sa kultura ng mga Arabo at dahil na rin sa kanilang tangkad at laki ng pangangatawan. Para sa mag-amang Diaz, bukod sa self-defense, bonding time din ito sa kanila. Nailalayo na sila sa bisyo na pangangalagaan pa ang kanilang kalusugan. Lahi mismo, talagang angkop na ako sa kanila yung kanilang nalalaman. Gustong-gusto talaga nila. Kasi unang-una sa lahat, sa totoo lang, puro mga military mo yan. Okay. Meron ako dyan bodyguard ng prinsipe. Meron ako mga retired Navy dyan. So, yung isa general yung nakaupo kanina. So, tuwan-tuwa sila at natututo sila ng ating kaalaman. Kasabay ng pagsasanay sa martial arts, ang paghubog ng disiplina at kumpiyansa sa sarili. Taglay ang logo ng may bandila ng ating bansa. Pinagmamalaki ng mga miyembrong Pinoy at ibang lahi ang suot nilang uniforme bilang pagbibigay pugay sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito po sa inyong nag-iisang Boses at Kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat.